What happened, Vela? Why are you crying again? I know. Episode 5, right? Welcome sa palatuntunan ito kung saan may matutunan man kayo or wala. Kayo na ang bahala. This is C. Hello, this is Yaye, and you are watching Two Peas in a Pod. Cast. Hello, Okay. hello. Welcome Hello. sa episode 5. Mabilis ang shoutout tol sa ating mga viewers. Shoutout kayo mga... Teka lang nga, ito, yung aking listahan. Shoutout kay Sean Mina, yung pamangkin ko. Shoutout sa'yo. Kay CY Joseph, kay Sai Joseph. Ka-flyers natin to tol sa server ni Manuel. Shoutout sa inyo. Kay Angelique Villarreal Chuchay, maraming salamat sa panonood. Ito, yung mga silent viewers natin, yung mga likers ng page kay Maya Santo Domingo, tsaka kay Lawrence Yanko. Maraming salamat sa inyo, sa mga likes and shares nyo. Nakikita ko yan. maraming salamat sa inyo. Thank you. Ako din, shoutout ko lang yung katrabaho ko, yung naturuan ko. Vlogger din siya. No? Wait lang, paano ba ito? Yan. Senpai Moa yung pangalan niya. Follow nyo siya sa Facebook, TikTok, tsaka YouTube. Ano siya, nagpa-bike siya. Yung vlogger na bike. Bikers. Pero hindi yung motorbike, bike lang. Tapos sabay kay Patricia uli, no? Hello, thank you. Nagulat kami sa iyo. Pati kay CY, kay Flypers namin. Thank you so much sa panonood. Double shoutout Double shoutout. Nadamay pa si Manuel ng very light. So yun na nga. So, Tol Talks tayo uli. Tol Talks. Yan. Ganyan. So, merong nag-message sa Tol Talks. Nagulat ako. So, di ba meron tayong nirelease na clip? Pare. We are encouraging kung sino man yung nanonood. Ganyan. Encourage to either if you want to ask questions, maski basta wag lang yung pagsayaw tsaka pagkanta. Tsaka paghingi ng pera. Tapos na kami dyan. Tapos na yan. So, meron nag-message, no? Sabi niya, basahin ko pa-request po ng topic for men. Do you prefer calm type of feelings or yung head over heels na feeling towards a woman? So, yun. Pag-usapan natin. So, pwede natin Maraming salamat sa iyong katanungan. Oo, siguro ang tawag natin sa kanya is requester 1. Bago namin sagutin ang iyong katanungan, ilalapag ni Yeye ang GCash number namin dyan. Nabala. GCash. Sakto may bagong bumili ng bagong SIM, yun na lang gagamitin natin pang GCash. Ayun lang, charot lang. Anyway, so siguro magandang himayan ang gagawin natin dito kasi pwede siyang pwede natin siyang wala tayong babae ngayon, so medyo mahirap siyang i-alternate, ipapalit-palit, pero we'll try our best. Siguro kaya. Anyway, Tol, since ikaw yung papunta na dun sa... Ako na naman. Papunta ka na sa finish line kasi. So, putang ina, ano finish line yan? Kasal. Ayan. So, papunta ka na dun sa kasal, sa finish line natin, na care to give yung 2 cents mo dun sa tanong. Okay. So, this is basically a question on ano ba yung gusto nating, kung ano ba yung preference natin, kung do we want to be a calm type of a partner or patay na patay. Ano ba yung tawag doon? Patay na patay. Hindi patay. Patay na patay. Patay na patay ka dun sa partner mong babae. Yeah. My 2 cents is pagka kasi i-relate ko na lang siya sa ngayon. Hindi totally calm, hindi rin totally patay na patay. Kumbaga parang we're in the middle na kung saan yun yung halfway or meeting ground nung personalities namin. I was in the situation before na, tol, alam mo yan, may iyak ako, like, lalasing ako, again, dahil sa pagmamahal sa babae. Yep. And natuto ako in a hard way na paulit-ulit, laging ganun. Kumbaga parang, you give your all, you get heartbroken, you stand back up, you give it your all again, and then
ulit na naman, masasaktan ka na naman. That's the fact of life. That's the fact of falling in love. And walang masama doon. Kasi it just proves na handa kang ibigay every piece of yourself para sa taong mahal mo. The pullback is wala kang natitira sa sarili mo. Hindi mo na nabibigyan ng value yung sarili mo. Na parang lahat na lang ng pag-ibig sa mundo ibinigay mo na sa kanya. Pero yung pag-ibig para sa sarili, yung pagmamahal sa sarili, mental health, wala ka na. That's not good. Hindi siya okay. Mahihirapan ka in the future na to adjust yourself to a different kind of relationship wherein paano pag sa'yo naman nabigay yun, di ba? So, when I was bata-bata, ganyan din ako. Mga hindi para kasing feeling ko hindi enough na hindi mo ibigay yung lahat. Okay. Kasi gusto mo kumbaga parang nakikipag-compete ka with the other men Okay. na for the love, 'di ba? Hindi ko alam kung mali ba 'yon pero the term compete hindi ko alam pero that's what it is eh. You're trying to win over the love of someone para mahalin ka niya. So ang ending nun ibibigay mo yung mga ibibigay until dumating ka sa point na ibibigay mo na lahat. And sinabi ko nga kanina na wala ka nang matitira sa sarili mo. Pag nauwi ka sa broken heart, if you end up with a broken heart, you have nothing to go back to kung binigay mo na lahat. Wala ka ng restore point, kumbaga. Doon lumalabas yung mga katagang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy. Paano ako mabubuhay ulit ngayong wala na siya. Yung mga ganong clichés, 'di ba? That's yun yung patay na patay. Ngayon, nabanggit mo tol na malapit na ka sa finish line. Medyo kumakalma. Okay. Calmness is like parang a sign na calmness na yung hindi yung tipong wala ka ng pakialam or hindi ka bored. Hindi ka bored. Pag sabing calm, hindi ka bored. Kalmado ka in a sense na panatag ka or relieved ka. Confident ka na hindi ka you're in a safe place or you're with a safe person. Huwag ka parang alam mong aalagaan ka, ganun. Okay. So, kung ako yung tatanungin, kung papabalikin mo ako doon sa mga panahon na patay ako para sa babae, siguro, I would still ibibigay ko pa rin lahat ng kaya ko. Pero tulad nga ng sinabi ko, magtitira ako para sa sarili ko. Siguro, iisipin ko kung ano yung mga tama at mali na pwede ko dapat ginawa and i-apply ko. Yun ay kung may kakayanan lang naman ako mabalik. Pero since what's done is done, we just learn from mistakes and experiences. So, parang ano siya, clingy type or non-clingy type tol, di ba? Kung clingy ba tayo as a partner or not. So, ako clingy din naman ako. May times na clingy din ako kay Mel. Parang tatanong nga siya, ba't ang clingy-clingy mo? Bigla kang clingy-clingy. Ba't ang lambing-lambing mo? Sama ba? De, joke lang. I mean, it's a part of, kumbaga parang, it's my way of saying na namimiss kita or kahit na lagi naman tayo magkasama, di ba? Parang namimiss ko to, gusto ko gawin to kasi parang deserve mo din naman na malambing, deserve mo din naman na mayakap or mahalikan, di ba? Siyempre, we have our own lives. Kung parang meron tayong mga ginagawa privately, hindi man privately. Separately, like us, we're doing computer games and naintindihan naman nila yun.
Ewan ko ako naiintindihan nila. Pero, yeah. Once in a while, deserve naman din nilang malambing. Mahimas, kumbaga. True, true. I agree. So, okay. It's my turn. Himayin ko to ng very light. Meron ko very, very light lang. Wait lang. Ayusin ko lang to. Okay. Okay, so, calm feelings and versus yung head over heels na feeling. Okay. So, I've been the two type din. So, like, unay natin yung head over heels. So, parang patay na patay nga. Kaya sabi mo, patay na patay. You'll do almost everything for that person. And like what you meant, no? Like what you said rather, by the end of it, I was super tired. Na parang Exhausting, no? super exhausting, and yung feeling ng the effort wasn't reciprocated. So like over time, lahat ng ginawa mo, you'd think na parang at the time that you were making the effort dun sa tao na yon, you're not thinking of anything nakapalit eh. You're not. Pero kasi when the relationship is over or ended, when the relationship ended, you backtrack kung yung mga nangyari before. So you think of, was it worth it? Was it worth it na maging gano'n? Bakit nga ba ako head over heels? Bakit nga ba ako balo na balo dito? Anong connect? Bakit? Anong ginawa niya for me? Is it just the feelings yung gusto ko or siya talaga? No? And in this case, as I age, I've figured out na yung feeling ng head over heels or like yung feeling ng excitement is connected sa chaos. Connected, when I say chaos, it could be multiple things like arguments and whatnot. Yung pagigisa sa'yo. Like for example, sino kasama mo? Saan ka galing? So like, na-associate siya dun sa feeling na feeling loved by the person kapag ginigisa ka. So, exciting kasi nagsiselo sila. Exciting yung relationship kasi tinatanong kung nasan ka, parang ginigisa ka. Over dun sa calm yung relationship. In this case, yung relationship ko ngayon na parang, let's say, for example, pag-uwi ng bahay, kayakapin ka, hahalikan ka, tapos kakain na kayo. Very, very simple life. So, like, in general, I think I can speak in behalf of most men. Not everyone, pero most men, older men in this case, would prefer, to answer the question lang very lightly, would prefer to have yung calm type of feelings kasi who has the time to battle someone that you love pag uwi mo. Let's say for example, just to give a bigger picture or rather just to paint a picture, galing kang work, no? Galing kang work. Pag uwi mo, pagod ka, sinabong ka ng boss mo, ganyan-ganyan. Di ka binanlawan. Di ka binanlawan, so puro sabong ka, ganon. Tapos sabay, epal pa yung mga driver na nakasalamuha mo, no? Tapos sabay, may nanglilimos pa doon na parang di mo binigyan, tapos binasag yung windshield mo. Yung mga ganon. Marami sabi ng malas ka na talaga. Pag uwi mo, pag uwi mo, is either two things na mangyayari. Pag uwi mo, pagbukas mo ng pinto, ba't ngayon ka lang? Uy. Di ba? Sabog yun! Di ba? Ba't ngayon ka lang? Nag-message ako sa'yo, ba't hindi, asa yung grocery? Sabi ko, dumanga ng grocery, bumili ka ng ganito. Sabi mo, lobat ako eh. Sino yung kausap mo nung lunch? Bakit lobat yan? Di ka naman nalolobat dati eh. Di ba? Gisado ko na agad. Pagdating mo, ganoon na agad yung salubong sa'yo. Di ba? On the other scenario, pagdating mo, ano nangyari?
traffic ba? Ba't parang mukhang pagod ka? Halika dito. Ganon. Oh, di ba? Oh, bebe ko, lika dito. Right. Right. Hindi naman siguro yung yung Ay, 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 ay. exage na ganon, pero hindi pong Hmm. pagbubuksan ka ng pinto. Hindi ka magbubukas sa pinto, Pagbubuksan ka ng pinto or nag-aantay siya sa'yo doon, then nakangiti ka. Nakangiti siya. Nakabisangot ka. Nakangiti siya. O, pagod ka ba? Ganon. Ano nangyari? But para medyo, for the same scenario, napatagal ata yung biyahe mo. Traffic ba? Ano nangyari? Ba't parang medyo ka? Parang tell me about your day. Oo, parang ganon. Yung parang ganon. Versus, kung titingnan mo yung dalawang scenario, and you weigh it, ano yung mas prefer nyo dun sa dalawa? Ano mas gugustuhin niyo? Di ba? You're gonna choose the latter. Kasi, sino bang tao? Sinong tao, maski sino pa yan, yung gustong sumasalubong ng putragis? Di ba? Pagod na nga eh. Pagod ka na nga, bubisitin mo pa. Matindi naman ang toyo mo. What? May tatanong ako, tol. What if, say, alam mo naman, kuwari ikaw, babae ka, alam mo naman na palaasar talaga yung jowa mo. Like, parang, hindi niya talaga alam yung boundaries ng pambibwisit sa pagbibiro at paglalambing. Minsan, nanlalambing pala siya, pero nabibwisit ka. Okay. Paano yun? Paano naman yun? On a daily basis ba to or like given scenarios? Like yan, ganyan. For example, nagkataon na ganyan. Kumbaga you had the misfortunes within the day. Tapos pag-uwi mo, salubungin ka ng boyfriend mo or ng girlfriend mo. Pero, he or she is just being him or herself. Na hindi mo alam na, on a daily basis na ano siya, na parang ano siya, pero nalalambing siya. Ganun. Okay. So yung lambing niya pang-asar, basically. Parang ganon. I mean, first and foremost, Na parang on a daily basis din, hindi ka naman nabibwisit kasi alam mong ganun siya. Pero what if tumapat dyan sa araw na yan na puro kakamalasan and misfortunes? bad trip ako. I'm gonna answer based dun sa sa personality ko. Sasabihin ko sa kanya, problema mo, wag ngayon. Wag ka sumabay. Ganon. Wag ka sumabay. Tapos, it's up to the other person na kung paano siya mag-a-adjust, di ba? Oo, kasi, okay. Kasi pagpasok ko po lang, kitang-kita mo sa mukha ko. I know, yung sa mga nakakilala sa akin, kitang-kita sa mukha ko na kung masaya ba ako, hindi. Kung bad trip ako, kung ano nangyayari, or parang poker face. Kitang-kita yan. So, kung hindi mo siya na-gets, okay lang. Pero kung sasalubungin mo ko ng ganon, ng bad trip ako, bad tripin din kita. Mapapahiya ka sa akin. And first and foremost, just to sort of like put myself out dun sa topic mo, yung sa tanong mo, hindi ako magagawa ng ganon. Oo. I see. No. Kasi, okay, magaganon kami. Magka-clash kami dalawa. Ayoko ng ganon. Ay, hindi pala. Iba yan! Ay, okay. Parang iba yun. Hindi. Okay. So, yun lang. Just to answer the question lang uli, no? And again, I'm answering this in behalf of most men sa Pinas. Sabihin sa Pinas na lang. Hindi, between Filipino men. Oo, Filipino men. Yung older men, and you can include us, kahit di pa may ganun ka-old. 18 lang ako charot. We really prefer peace, no? It's just a matter of having that person realize na ikaw yung peace niya. I don't know how to do it kasi ibang tao yung gumawa niyan for me with my current minamahal na shout out kay Ana Patricia kay Quinto. Ayan, full shoutout, di ba? Gising yan. Add nyo sa Facebook. Add nyo sa Facebook. Nagpo-post siya ng reels. Anyway. Going back. Balik tayo. Nasegue tayo doon. So, going back. It's just a matter of making that person realize, kung sino man yun, no?
na ikaw yung piece niya kasi ibang tao din yung nagpa-realize sa akin na sipat yung piece ko, which I didn't realize way back then. So again, it's all about preferences. Now in this case, tol, meron kang sinabi kanina, no? Ano na naman yung sinabi ko? Narinig ko kanina eh. Narinig Ano ko. yun? Yung sa clingy type tsaka sa non-clingy na relationship. Oh, yeah. So, ano ba kayo? Yung relationship nyo ngayon, ano yun? Clingy, non-clingy, or somewhere in the middle? Siya talaga, so aminado ako, sobrang clingy sa akin ni Mel. Like, gusto niya lagi niya ako inaamoy, gusto niya lagi niya ako inayakap. And, I mean, meron times na na-OA-yan ako. Like, hindi mo naman kailangan gawin. Hindi naman ako nanghihingi na, lambingin mo naman ako. Kasi, kontento naman ako eh. Like, pero talagang super clingy niya sa akin. Na, and gusto ko rin naman yung parang, I feel loved. Nalaglag, I fell. What happened, Bella? What happened, Bella? Yeah. Yun, parang, okay din naman na, kasi babae, normal sa babae na maging clingy talaga. Most of them, not all, but most, na clingy talaga sila sa partners nila. Lalo pagka, alam mo talagang mahal ka nila eh, pagka pinapakita nila yung clinginess nila sa inyo. And bilang isang lalaki, hindi naman talaga ako masyadong clingy, pero may times talaga na hindi ko rin, nagugulat din ako na ang clingy ko. Okay. May times talaga na lalabas yung clinginess niya. Kasi that just proves na sila yung safe space. Kayo yung safe space yung sa isa't isa. Pag clingy kayo. I mean, tayo, magtotropa. Clingy rin tayo sa isa't isa. Like, hindi man sa, like, hindi yung, iba, you get it, na hindi kami yung clingy physically na touchy, ganon. Baga clingy kami sa parang, gusto namin magkakalaro kami lagi. Gusto ko, si Yeye, pag gusto niya maglalaro siya, gusto niya may kalaro niya, gusto niya kalaro niya ako. Ako, gusto ko, tulad ng isang namin tropa, pagka, recently nag-Valorant kami ni Rafi. And ayoko maglaro pagka hindi ko siya kalaro. Kasi wala akong kasama sa stress. Nakaka-stress yung laro. Ganun. So, yun. Clingy. So, like what I'm saying, lalabas yung clinginess nyo pagka komportable kayo sa mga taong kinakiklingihan nyo. Kasi sila yung safe space nyo. Ganun. So, in this case, partners natin, yung safe space natin. Kaya clingy tayo sa kanila. Okay. Gets. Kasi for me, ako kasi di ako clingy. Ayaw ko rin sa mga ayaw ko rin sa mga pabebe. Ayaw ko rin pabebe. Putragis. Si Pat, I think clingy siya eh. I think. Pero hindi siya masyadong, alam mo yun, parang, I think... Ano siya? Clingy siya pero hindi siya PDA. Oo, yun, hindi siya PDA. Ayaw niya ng... Nakikringihan siya sa PDA. Sobra. So, which is, paano ba to? Paano ko ba isingin ito? So, parang, I like yung pagkakaklingi niya kasi yung top love language ko is physical touch. Quality time. Actually, pinakauna acts of service. Yun, pinakauna. Acts of service, and then yung pangalawa yung physical touch. So parang hindi niya na-over, hindi niya nakukulang. Sakto lang talaga siya. Kasi the thing is, alam niya na ang tawag dito na I have to have my own space. Like for example lang and not to give too much info. Like for example, pag matutulog, ang ano kasi diyan kapag magjowa kayo, lagi kayo magkayakap pag matutulog, 'di ba? Yan yung parang stigma, right? Ako hindi, pero sige, go on. Wait lang. So kapag yan ang lahat basically, lalo na yung mga batang magjowa. Kapag lagi kayong magkayakap matutulog, mga ganyan. Ako, I can't sleep kapag pag wala ako sa sariling space. Ang sikip, 'di ba? Yung maski may aircon, yung alam mo yung ito lang. Gaganyan lang niya yung likod ko. Parang may irita ako. Ba't parang may dumidikit sa akin dito? Yung ganon. Yung, for example, yung paa, konting tantay lang, tapos gising pa ako. Parang hindi ako komportable kasi wala akong sariling space. Pwede mo ako yakapin pag tulog na ako. Pero habang gising pa ako, nagpapaantok.
hayaan mo muna ako kasi hindi ako makakatulog talaga. Gano'n rin? Tol. Kasi, pagka... relate na relate eh. Kaya ako natatawa. Kasi, si Bel, pagka matutulog kami, dati gusto ko yung yung tipong nakahiga siya sa braso ko. Ganun. Una-una ganun. Pero nung mga kalaunan, nangangawit ako, sumasakit yung balikat ko. Sabi ko, mas ka gaganunin ko na siya. Ah, Tapos, yung wala ka pa ako sa kanya, pagka yung hindi pa nga ako matutulog. Pero pag matutulog na ako, pag oh. yung tipong paantok na ako, tatalikod ako, tapos didikit ako sa kanya, just to make her feel na nandun pa rin ako. Mm. Pero, merong isang takeaway. Pag matutulog na ako, siya yung sisiksik sa akin. Umusog ka! Mahuhulog na ako sa kama, umusog ka! Gusto ko yakap, ganun. Parang ganun. Parang, I mean, ramdam ko naman na gusto niya akong kung gusto niya ako yakapin talaga kasi. Pero yun nga, tama, parang yung ganong clinginess sa pagtulog is hindi na siya comfortable. Hindi na Gusto mo talaga. pa rin naman, pero like, pag matutulog na talaga, siya gusto niya, pagka matutulog siya, yakapin ko siya. Pero pag ako na, move. Oo. Speaking of, yung dun sa yung siya ilalapit. So, dati kasi yung kama na, yung kutsyon naman yung kama. Maliit lang siya. So, parang, double ba? Double yung kama natin. Double. So, double lang. So, maliit lang talaga kasi yung double kasi pang isang tao lang talaga yun eh. So, parang kami nagsisiksikan kami doon. So, bumili kasi ako ng Queen ba yan? King, yung pinakamalaki. King. So, ang laki na ng space. Pero, so, ako kasi, dito ako sa may, yung sa may dingding. Pader. O kasi, hilig ko manood. So, yung tablet nakasandal sa dingding habang natutulog ako. So, may mga time na ako kasi, nakasiksing ako sa dingding. So, ang laki ng space ko. Ang laki ng space niya, actually niya. Sa akin muna. So, parang side ko, side niya, tapos merong gitna na walang naka... Neutral zone. Yes. Yes. Tapos sabay, nakasiksik ako sa side ko. Malaki pa yung space ng side ko, tapos may gitna, may side niya. Ang ending, lalapit sa dun sa, sisiksik sa akin. Ako, hindi ako makaganon kasi, nasa dingding na ako. So, ini-invade yung neutral zone. Oo, so paano ako ikikinis kayo? Hindi na ako komportable. So, sabi ko, ano ba yan? Sikip-sikip na dito eh. Laki-laki na space mo dun, oh. Sabi, alam mo naman, di ba? Gusto ko lang naman yung mga ganun. Ano tayo magagawa dun? Ano na, di ba? Well, that's them. Nature nila na magpa-clingy talaga. Lalo, mahal ka nila, talaga magiging clingy sila sa inyo eh. So, yun yung sinasabi namin na pagiging clingy is a sign of peace, is a sign of safe space kayo. Safe space nila kayo. Ganun. True. Huwag nyo misunderstood na dahil clingy, hindi rin siya sa na parang, kung hindi man clingy sa inyo yung partner nyo, misunderstood na bored or hindi nila kayo mahal. Maybe that's just their way of tawag dito, parang respecting their private space. Parang ganun. In a sense, yeah. Kasi like, hindi porket like couple kayong dalawa, like lagi na kayong parang conjoined twins. No. Oo. Meron pa rin kayong sariling life or like in this case, space. Episode 1 again. Oh, di ba? Episode 2. Right. So, ang word of the day natin, safe space. No? Safe space. Yung relationship niyo, space. Yeah. Safe space. Yan. Meron kayong conjoined twins na sa safe space. Meron din kayong individual safe spaces. Ayun lang. Sakto. Nakuha natin yung word of the day. Nakuha natin. Sabi sa'yo, it comes naturally. So, moving forward, no? Kasi nagsusulat ako ng mga takeaways dito natin. Sunod tayo dun sa So, tapos na tayo sa clingy saka non-clingy. Dun tayo sa public relationships dun sa versus private relationships. What's your take on those?
Parang ang sketchy naman ng private. Gaano ka private? Kasi baka mamaya kaya ka private relationship. Baka mamaya pala may kabit yung jowa mo. Kaya I mean, may asawa tas ayaw ka ipakita like I've been there. Ah, Hmm. naging ako yung private kasi yung naging this is hard. Yung naging ex ko, may asawa. Legal. Mm. First time ko ang i-brought out to in the, sa mga listeners. May asawa siya pero they were separated. Mm. So, literal nakabet ako. Mm. Pero pinasok ko, sige. Kaya ako siya ginawang private kasi pinangalagaan ko rin yung image nung Yep. isa Mhm. na kasi baka mamaya alam mo yun, hindi natin alam kung ano pwede mangyari, ano pwedeng gawin ng social media. Ganun. So, masyadong malawak ang social media. Kaya nga siya tinawag na World Wide Web. Sanga-sanga yan. So, ginawa kong private yung relationship namin. Like, siguro ang nakaalam lang is yung mga closest. Hindi ko siya pinost like until 2 years. Ganun, parang ganun. And hindi lagi. Unlike ngayon na ang dalas mag-post nung fiancé ko sa amin, sinishare ko kasi. Kumbaga, kaya siya naging private, meron ka pinangangalagaan or meron kang tinatago. Yun lang yun. May tinatago ka. So, kaya siya parang sketchy sa akin. Okay. Yung private relationship. Pero, doon naman tayo sa other side of the spectrum na baka kaya private kasi gusto kang suluhin. Like, ayaw, hindi man sa pinagdadamot kanya, pero he or she just wants to have a peaceful relationship. Kumbaga kasi parang pagka in-out mo siya, pinablik mo siya, marami magsasabi na, kunyari ganito, ang pangit naman ng boyfriend yan. Magchichismisan na naman yan. Episode 1 na naman yan. Ang pangit naman ng boyfriend niya, na ganyan-ganyan. Parang gato yan. Mga ganun bagay, di ba? So, merong times na dapat i-private mo yung relationship nyo and meron din times na like publicly na hindi naman OA to the public na lahat na lang ng ginagawa nyo. Share, post, story. I mean, I get it. Mahal nyo yung tao eh. Gusto nyo isiwalat sa buong mundo na mahal nyo sila and sila yung partner nyo. I get it. Pero isipin natin, pangalagaan natin yung images ng bawat isa. Image ng partner mo, and huwag natin bigyan ng kasalanan yung ibang tao na pagchismisan kayo. Mga ganun bagay. Okay. See? Okay. Kasi like, okay. So like, question, kayo ni Mel, ano yan? How would you categorize it as public or private or what? Hello, dinidiscuss ko siya dito sa podcast. Like, public to. So super public kayo? Okay. Hindi naman super, pero public. Hindi rin naman kami private. Okay. Okay. Okay, kasi like for me, so yung situation ko kasi ngayon or sa amin ni Ana Patricia kay Quinto. Na private kasi. The reason why although nagpo-post siya and then tinatag niya ako, then syempre pinopost ko rin yung parang alam mo yung pag nakatag ka yung sa profile mo lalabas yung mga ganon. It's not a big deal sa akin. Hindi kasi ako pala post sa tao, no? The reason why is I like to keep things for myself. Dapat mo naman? Dapat talaga ako, tol. Hindi siguro yung mga tao dyan iniisip or kung yung mga listeners natin is like baka meron akong ginagawang masama or something or like ayoko siya ipagyabang or something. It's not that.
Kasi every time na I speak sa relationship namin, siya yung pinagyayabang ko talaga. Pero kasi I just don't want to broadcast it to everyone. Kasi what's the sense of it? Relationship nyo ba to? Hindi naman eh. Akin to eh. O pakialam nyo. Diba? So, ako kasi, yung mga previous relationships ko, pinopost ko siya. May mga nagko-comment, naaasar ako. So, iaalis ko na lang yung sitwasyon ko doon para hindi ako maasar. Baka kasi pag may nag-comment, sagutin ko, mag-aaway pa kami. So, kesa may makaaway pa ako, wag na lang. Wag na lang. True. 'Di ba? Wag na lang silang mag-comment, wag na lang din ako mag-post. At tira mo, napakakalmado ng buhay ko. Wala kang iniisip, Oo. ano. Walang iniisip. Walang airing out of dirty laundry and something. Walang ganun. True. Kung meron man kaming problema, kung meron man, pag-uusapan namin dalawa. Pero ang tagal na rin bago nagkaroon eh. Pero anyway, ayun lang. Like whatever floats your vote, you know, you do you. Nabanggit mo yung nabanggit mo yung airing out your dirty laundry and stuff. Yung mga ganyang bagay, that should be really in private. Yeah. I-reiterate namin ito na things between you and your partner should be talked about privately. Lalo yung mga ganun. Kasi, ulitin ko, safe space. Pangalagaan nyo yung sarili nyo. At Yeah. yung image ng partner nyo kasi kayo ang safe space ng isa't isa. Yun lang yun. True, Diba? true. Tapos, sa public relationship naman, like, kung ipapublish nyo yung accomplishments nyo as a couple, accomplishments ng partners nyo. Say for example, nanalo ng ganitong award. Say for example, athlete yung partner nyo, nanalo ng say MVP or Mythical 5 or whatsoever awards sa kanilang sport. Share, public, be proud. Those are the things that you should be proud of and you should publish online. Diba? Yun yung mga magagandang pinapublish natin. Not the other way around, na ipapublish nyo yung mga dirty laundry nyo tapos ikikip nyo to yourself yung achievements. Pangit. Pangit nyo ka banding pag ganun. Hindi maganda yun. Just be very careful kung ano yung ilalabas nyo dun sa buong mundo kasi wala lang tanggalan yan. And dyan na yan. Question, Tol. Nag-pop siya sa bigla siya nag-isip. So, just, ganun. So, private relationship. Should this answer the question, bakit hindi pinopost nung mga lalaki yung jowa nila sa Sokmed? Like, hindi talaga. Like never? Or vice versa. Hindi ko masabing never, pero bakit hindi? Bakit na lang hindi nila pinopost? Okay. Bakit may mga lalaki na hindi pinopost yung jowa nila sa Sokmed? Ganito. Or vice versa? I-relate ko yung sarili ko. So, pinost ko na si Fat before, pero very, very rare akong nagpo-post talaga. Siguro, nasagot ko na to previously, pero yun nga. For me, and I'm just speaking for myself, siguro may mga kaparehas ako ng ugali dyan and whatnot. For me kasi, excuse me, for me, I really don't like, ano ba to? I don't like it when merong dumadating na chismis sa akin regarding sa partner ko. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat. First of all, no? Kilala nyo ba siya? Hindi nyo siya kilala. Pangalawa, pakialam nyo ba? Pangatlo, alam nyo ba kung totoo yun? Ba't yung sinasabi yun? So, ending, ako yung masistress. No? For example lang kunyari lang to. Kunyari, partner ako, pinost ko siya, merong mga nagko-comment, as let's say for example, distant family members, mga ganyan, di ko nagustuhan yung comment, paano ko sisitahin yun?
Pwede ba ako maging rude? Hindi naman eh. Kasi sa utak nila, hindi naman sila rude. Nag-comment lang sila. Kapag naman sinet ako, makakaaway ko sila. Paano yun? So, talo ako. Both scenario, talo ako. So, it's not that I don't it's not that na parang tinatago Siguro ko siya. balik tayo dun sa point natin kanina. Pinangangalagaan mo lang din yung image ni Pat. Parang ganon. I mean, Siguro, kahit wala kang kailangan pangalagaan, pero iniiwas mo na lang din siguro yung sarili mo na yeah. may masabi kang masama Yeah. dun sa mga tao. So, siguro for me, I'm being a selfish person dito. Hindi Na, naman siguro. which she understands ng super. And I'm very, very thankful for that. Kasi nga, Shout out ulit. shoutout ulit kaya Ana Patricia Quinto, kay Quinto. Love na love no? Oo. De, I'm very, very proud of her kasi she understands the way I think. Na parang, kesa makaaway, meron pa ako makaaway na kunyari na family member, na random na person there. Kasi hindi ako atras. So, might as well, ako na din yung mag-adjust. And for me, na mag-adjust sa part ko ng ganon is very, very big din para sa akin. Kasi, hindi ako nag-a-adjust kung kanino. No? Sino ka ba? Oo. Episode! Sino ka ba? Episode 4. Oo. So yun nga. And again, very, very thin line yung pagiging private. Gaya nga ng sabi mo, tol. May mga nagpa-private kasi kabit na pala yung pina-private. Right? Right? So, and again, ako lang to, kung gusto nyo mag-public, gusto nyo mag-post, diyan kayo masaya eh. Okay lang yun. Masaya ako dito sa ginagawa ko. Ine-explain ko lang yung thought process ko kung bakit ko siya ginagawa. Nag-work siya sa aming dalawa. No? Kung gumaya kayo, edi gumaya kayo. Kung hindi, edi wow. Eto. Sige. Nag-pop lang ulit. Ganon. Paano mo naman i-handle yung babe, post mo naman ako. Okay. So, kasi nagaganyan din kasi siya sa akin. Okay. Kaya shoutout ulit kay Ana Patricia kay Ginto. So, Nakakashoutout ka na. Ang saya mo naman. Oo. So, nagaganyan siya eh. So, since na wala talaga sa utak ko yan, so nagaganon siya sa akin. Like for example, usually kasi ang ginagawa sa akin, my day. My day talaga. My day. May mga times na naman my day ko siya. May mga times na hindi talaga. Pero, siya eh, parang 50-50 kasi. Pero parang mas lamang yung hindi, no? Tama ba? Oo, mas lamang yung hindi. And, paano naging 50-50 yun? Hindi, parang nga eh. So, pero mas lamang yung hindi. So, I feel bad, to be honest. I feel bad. So, parang pag ganun, parang nagme-makeup ako or parang bumabawi ako sa different way. Different way. Your way. More often than not, pagkain. Kakain kami sa labas. Yung mga ganon. Date, yan. Date. Kasi nga, yung parang, yung love bucket niya, nauubos na. So, for me, Re-refillan mo. Oo. Re-refillan ko siya. One way of feeling it kasi, for example, yung posting, yung ganyan, yung my day, that's one way of doing it. Since na ako nga, hindi ko gusto yung ganon. Although sometimes may mga times na I do, pero more often than not, ayoko talaga. I work with her, which she agrees din naman na babawi ako sa different way. Like for example, ako yung ibang ginagawa niya sa bahay, tutulungan ko siya. Ganyan. Or magde-date kami. Or cuddles, yung mga ganon. Basta yung generally na generally na ginagawa. Kinikilig. Yung generally na ginagawa ng partner. Ayun. I see. Mm-mm. Ako kasi,
ano din naman, meron din mas madalas na, hindi ako, mas bihira akong mag-post ng like tungkol sa amin or yung my day or selfie, yung mga ganyan. Bihira. Bihira din. Pero minsan si Mel, sinasabi niya sa akin, hindi mo naman ako pinopost gaganon siya sa akin. Ganun. Gaganon siya sa akin. Hindi mo naman pinopost yung picture natin kanina ganun. So, nga sa akin sige na, story mo na doon sa Instagram ko, kunin mo yung cellphone ko, share mo na. Ganun. I mean, ibig sabihin, like, parang hindi siya napipilitan, no? Hindi siya napipilitan eh. Parang katamaran ba? Gusto mo siyang gawin, pero like, nawawala sa isip mo or... Yeah. Pero hindi ibig sabihin na ayaw mong gawin, ha? Nawawala lang sa isip mo. Nawawala lang sa isip mo, pero pag napaalala, sige, go. True naman. Sa totoo lang, ilang months na rin na namin na months na rin na nakakaligtaan na namin na hindi na kami nakakapag-post ng picture. Kasi nakakalimutan namin, like sobrang busy namin iniisip. Ganun. Actually kami din eh. Yung ay, mansari pala ngayon. yung gano'n, yung tipong minsan lagpas. Buti nga kayo. Lagpas na kayo. Ayun, buti nga anti-Skype pa. Ay, ngayon. Kami. Anong petsa ngayon? 22? Hala, lagpas na. 20 kasi kami. 20. So, nakakalimutan pa yun. Kasi dati, nakagawian na namin dati, no, medyo bago-bago pa kami na parang every month. Hindi ko sinabi sa kanya na mag-post kami, ganun. Pero nagpo-post talaga kami. Paunahan pa nga kami yan dati. Paunahan pa kami bumati. Yung sa akin, nakakalimutan na talaga. So, mga bagay na... Ako hindi ako pala bati sa ganun. Ano yan? Kumbaga, yan, isa siya sa mga signs na you're in a happy or safe relationship. Parang hindi mo na kailangang magpakitang gilas by maalala mo yung mansari nyo. Hindi na. Nagkaano pa nga siya parang nagiging biruan. Parang sasabihin, for example, nung nakaraan lang, February ata to or March, sasabihin ko, pag ano na, nakalimutan, mansari natin, no? Parang, sabi niya, alam ko nga, no? yung gaganon. So, yun. Pero madalas kasi, ako yung nakakalimot talaga. So, siya yung nagpapaalala sa akin. Pero kapag may times na siya yung nakakalimot, gagatungan ko siya ng gagatungan. So, yun. Pero, pero, walang something behind hard feelings. So, walang hard feelings. Wala talaga. Kasi parang, alam mo yun, like, hindi na tayo high school, Diyos ko Lord. True. Diyos ko po. Parang there's bigger things to think about than that. Kung ganun pa rin kayo ngayon, I'm happy for you guys. Sige, tuloy nyo. Oo, I'm happy for you guys. Keep it up. Kasi, sana di madala yung energy nyo. Di ba? We're hoping the best for you. Ayun lang. So, ayun nga. Ano ang takeaways natin dito? Parang wala naman. Okay na to? Okay na to! Hindi, kasi like, so yung una natin, yun nga, older men, most of the men wants peace. Do not associate yung calmness sa boredom. Yeah. And, yung, ang tawag dito, yung pagiging head over heels is always equals excitement. It could be chaos as well. So you really have to... Gusto ko yun. Diba? You really have to think it through. And yung word of the day natin, safe space. Kung ano man yung meron kayo, meron kayong bilog dyan. Yung parang yung friendship na sinasabi ko nung nakaraan. Yung sa episode 4. Yung safe space nyo, meron kayong bilog dyan. Sa loob ng safe space nyong dalawa, merong dalawang separate na ganito. So, nandiyan kayo, merong ganon, tapos sabay everyone else. Yung mga friends, yung mga ganon. So, magkakaiba siya. Sa madaling sabi, kayong dalawa ay ang safe space ng isa't isa. Diba? Yun lang yun. Value that, honor that, and respect that. Yun lang yan. Sa true. Pinakauling shoutout ulit, no? Shoutout ulit kay Anapati siya kay yung sa mga effort dun sa pag-post. Siya nag-post ulit. Siya nag-iisip ng mga options.
Thank you. Thank you na marami sa ating social media managers. Shoutout din doon sa akin, nakakaya naman. Sa akin, hindi ko na shoutout, no? Shoutout kay Melanie Lingo. Ayan, yung aking kaganda-gandahan na partner. Oh, natulog. Dito, cellphone siya doon, no? Ayan, Ay, gising na. Shoutout sa'yo. Hello. Pa-shoutout po. Maraming salamat sa inyo mga efforts. Recently lang nag-request siya na maging mod nung page. Hindi ko alam kung anong plano niya, tol. Thank you. Bakit siya nagpapamod? Ikaw na bahala dyan. Kayo lang dala mag-usap. Bahala na kayo dyan. Yun na nga. So, yung sa mga umabot na dito, again, malaking pasasalamat sa panonood. Yung mga hindi nakatulog. Yung sa mga hindi nakatulog kasi nakatulog yung isa dyan eh. Teka lang. Gusto ko sabihin na yung mga episodes natin, tol, pag pinakikinggan ko siya, hindi ko alam bakit din ako nakakatulog in the middle. Kasi hindi ko alam kung baka dahil nakikinggan ko siya while patulog na talaga. Yung tipong sleeping time, pampaantok. Pero doon sa mga nakikinig sa amin na nagiging hobby nyo na to, na sinasamahan nyo kami or ginagamit nyo kami bilang ginagamit nyo kami bilang kasama nyo kung saan man na ginagawa nyo, whether nagtatrabaho kayo, background nyo kami. We really appreciate that. Yep. Yung mga drivers na ginagawa kong background yung podcast natin pag nagde-drive. Maraming salamat sa inyo. Tuloy nyo lang yung pag-follow sa amin at pagsubaybay. Marami kayong matututunan. Kung wala, kayo na bala. Speaking of SOCMED, yeah. Like our Facebook, like, share, subscribe, YouTube yun. Pero wala tayong YouTube. Meron. Meron ba? Meron! Post mo na lang. Bahala ka na kung saan mo ipopost. Ayan. Like, share, subscribe, Facebook, TikTok, Spotify, TikTok, Spotify, yung Reels namin. Comment kayo. Share us your stories, please. Para may mapag-usapan kami dito. Nahirapan namin mag-isip ng topics. Share nyo sa amin. Love life, family, dilemmas, anong ulam na gusto nyong kainin sa araw-araw. Hingi kayo na menu, pwede yan. Pag-uusapan natin yan dito. Ulam. Share stores. Ulam, no? Chat nyo ako, yung mga friends ko dyan. Chat nyo si Yeye, yung mga friends niya. Tulad ni Requester 1, Messenger 1. I don't know kung sino man siya. Basta yung nag-message sa ating page. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Shout out sa'yo. Sana may natutunan ka. Kung wala, ikaw na bahala. Ikaw na bahala. Ayun lang. Thank you, tol. Sa muli, this has been your duo. Paalam! Bye-bye. Thank you.